Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto rito kung saan ay isa po itong katanungan. Tinatanong po niya kung ano nga ba ang ibig sabihin ng retest. Yan, madalas po nating gamitin ang term na ito sa ating pagti-technical analysis sa iba't ibang mga cryptocurrencies. Kaya ayan, ang pinakatanong dito ni ka-crypto ay kung ano kaya ang ibig sabihin nito. Kaya bago ko po ay paliwanag yan, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang retest po ay yan po ay yung babalikan po ng market price ang kanyang binasag na support or resistance level. Kaya ayan, magpapakita po tayo ng isang halimbawa rito. Ayan, itong si iDodge. Ayan. Meron nakikita natin dito na meron po siyang isang symmetrical triangle pattern dito. Ayan. Lapit po natin. Ayan. Napakalaki na siguro yan. Baka malinaw po siguro ninyong nakikita yan. Ngayon ay ayan, dito po sa candlestick na ito ay dito po siya nakaranas ng breakout. Nangyari po yan noong May 4. Ayan, tumagos po yung candlestick na ito at nabasag po niya yung upper portion ng ating symmetrical triangle pattern na ito. Ngayon ay ayan, isa po itong bullish breakout kaya magpapatuloy po sana siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero nakaranas po siya ng retest. Ayan, yan po yung term. Ginamit ko po yung retest. Kung retest ay ganoon na rin po yung correction. Ayan, makakaranas na rin po ng correction. Kaya pareho lamang po na term yan, retest or correction. At ito po yung kanyang retest or correction. Ayan, yung tatlong magkakasunod yan na kulay red na candlestick. Yan, bumagsak po siya para i-retest po niya yung nabasag na upper portion ng ating triangle pattern dito. Yan po talaga yung kanyang retest dito or sinusubukan po niya ulit. Kung talagang matibay ito. Yan. At ang nangyari po rito ay ayan, sinubukan po niya at napatunayan po ng upper portion ng triangle pattern natin dito na matibay ito. Kaya ayan, tumalbog po siya at ito po ay nagpatuloy sa kanyang pag-angat. Ayan, umangat po siya at hanggang sa na-hit po niya or inakyat po niya yung sunod na major resistance line natin. Kaya ganyan po yan. Yan po ang retest. Ngayon, paano naman kung yan, tumagos po siya, hindi po nagawang pigilan ng upper portion ng ating triangle pattern dito. Ayan, sabihin natin ay bumagsak siya. Paano naman kaya yan? Kung bumagsak po siya, ayan, at hindi po siya nagkaroon ng retest dito, ayan, ay ang mangyayari na po rito ay mai-invalidate na po yung ating pattern dito. Ayan, magkakaroon na po ng invalidation kasi nangyari po yan. Kaya failed retest po yan. Ibig pong sabihin ay hindi na rin po matutuloy yung kanyang pag-angat sa presyo. Ayan. Ayan po, yan na rin po ang ibig sabihin yan. Kung isa pong failed na correction or failed retest ay hindi na po matutuloy yung kanyang pag-angat sa presyo dito. Kaya yan lamang po, ganyan lamang po kasimple yung retest dito. Yan, parang rejection na rin yan. Rejection. Katulad po ng mga nangyari rito. Yan naman, yung mga nakikita natin dito ay rejection. Yan, nagkaroon po, rejection naman po yan. Yan, kasi yung term na yan, retest yan, or correction ay mostly ginagamit po yan sa yung retest ay mostly ginagamit po yan, yung term na yan sa kung saan ay nagkaroon po ng breakout. Yan, sa mga resistance line or sa mga pattern natin. Yan, yung term naman na rejections ay mostly ginagamit po yan sa mga, ayan, ganito. Pag nauuntog po yung market price, tumatalbog po siya. Katulad yan at katulad dito. At syempre, yung mga nandito na rin.
Katulad na rin ng nandito sa ibaba. Ayan. Rejection na rin po yan. Kaya, ayan, yan lamang po. At meron na rin po tayong retest dito. Ayan, dito naman sa horizontal support line natin dito. Yan, dito po sa, yan, sa presyong ito. Ayan. Sabihin natin na, ayan, dito ay bumalik po siya sa itaas. Ayan, yung dalawang candlestick natin dito, bumalik po siya sa itaas. Muli po niyang, yan, nung bumagsak po siya rito noong April 13, yan, dulot po ng itong bearish candlestick natin dito, ay muli po siyang bumalik sa itaas. Binasag po niya ulit yung resistance line na ito at naging support line po ito. Ngayon ay sinundan po ito ng retest. Yan, nagkaroon siya ng retest. Yan po yung dalawang candlestick natin na bearish, kung saan ay pinatamaan po niya itong support line natin at yan po yung retest niya. At nung nakita po niya na matigas yung support line dito, ay ayan, umangat po siya. Ayan, ganyan lamang po yung retest. Yan po ang ibig sabihin ng retest. Para po kay ka-crypto natin na nagtanong tungkol dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.